Isang babae, pagkabili lang ng bagong sasakyan ay tinulak na niya ito sa bangin. Nasa loob ang kanyang 1 taon at kalahating gulang na anak, ngunit ang dahilan ng kanyang paggawa ng isang napakalupit na bagay ay dahil ang kanyang makulit na anak ay naglalaro ng kanyang cellphone sa loob ng sasakyan. Hindi sinasadyang na-activate nito ang safety system ng sasakyan. At sa isang iglap, ang lahat ng pinto ay naisara, at naiwan ang nanay sa labas. Kaya naman siya ay lubos na natakot. Para mailigtas ang kanyang makulit na anak, dali-dali niyang kinuha ang isang kahoy na pamalo at sinubukang pigilan ang pagsara ng bintana ng sasakyan. Hindi inaasahan, nabali ito sa dalawa, dahil ang na-activate ng anak niya ay ang safe mode ng smart car. Ang nanay ay naiwang nag-aalala sa labas at nagtuturo sa anak kung paano gamitin ang cellphone para ma-off ito. Ngunit ang anak ay masyadong bata at hindi maintindihan ang sinasabi niya, kaya naman nag-i-scroll lang ito ng kung ano-ano sa screen. Sa sobrang inis, napamura si Annie. Hindi inaasahan, natakot niya ang kanyang anak, bigla na lang nahulog ang cellphone sa lupa. Dahil dito, si Annie ay labis na nag-alala, dahil nasa gitna sila ng disyerto. Wala ni isang tao sa paligid, sa loob ng ilang kilometro. Paano kaya niya may ililigtas ang kanyang anak na nasa sasakyan? Matapos kumalma, sinubukan ni Annie na kausapin ang smart voice system ng sasakyan. Ngunit hindi niya ito magawang makausap dahil nasa labas siya ng sasakyan habang nasa vault mode. Ito, sa isang iglap, nagalit si Annie. Kumuha siya ng isang bato at susugurin na sana ang sasakyan. Ngunit ang sasakyan pala ay gawa sa nanoteknolohiya. Nabasag ang bato, pero ang bintana ng sasakyan ay walang gasgas. Nakita niyang umiiyak ang anak niya sa loob ng sasakyan. Agad na napagtanto ni Annie na hindi iyon magandang paraan. Kaya naman naglakad siya patungo sa disyerto. Sinubukan niyang maghanap ng mga tao para humingi ng tulong. Buti na lang at sa huli, nakakita siya ng isang istasyon ng pagsubaybay sa kuryente sa unahan. Akala niya ay may tao roon. Ngunit hindi pala, dahil Mid-Autumn Festival pala ngayon. Umuwi na ang mga empleyado para magdiwang. Pati na rin ang gwardya. Palihim na umalis at nagsaya. Wala siyang nagawa kaya umakyat na lang si Annie sa pader. Pagkatapos maghanap ng matagal dito, sa wakas ay nakakita rin siya ng isang malaking pang-ipit at isang flashlight. Agad siyang bumalik sa kinaroroonan ng sasakyan. Ngunit bigla, narinig niya ang isang malakas na dagandong ng isang mabangis na hayop hindi kalayuan. Nang mapagtanto na ang kanyang anak ay maaaring nasa panganib, dali-daling nagmadali si Annie patungo sa sasakyan. Buti na lang at ang kanyang anak ay ligtas. Ngunit ng mga sandaling iyon, isang grupo ng mga asong gala ang sumunod din sa kanya rito. Wala siyang magawa, kaya kinailangang gamitin ni Annie ang malaking pang-ipit para lumaban. Doon lamang niya napigilan ang pag-atake ng mga asong gala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wala siyang nagawa kung hindi mahiga sa bubong ng sasakyan at tiisin ng isang gabi. Kinaumagahan, ginising si Annie ng tirik na sikat ng araw. Halos 38 degrees na ang temperatura sa lupa. Mas mainit pa sa loob ng sasakyan. Tapos naka-jacket pa ang anak niya. Kaya naman hinubad ni Annie ang kanyang jacket at ipinatong sa bintana para maprotektahan sa sikat ng araw. Pero kahit na ganoon, ang anak niya ay pawis na pawis pa rin sa init. Natanto niya na hindi pwede ang ganito. Kaya naman pansamantala niyang iniwan ang anak niya sa sasakyan at bumalik sa disyerto para maghanap ng paraan para mailigtas ang anak. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating din siya sa isang paliparan. Nang makita niya ang isang eroplano na nakaparada, akala ni Annie ay maliligtas na ang anak niya. Ngunit nang makalapit siya, natuklasan niya. Ito pala ay isang lumang eroplano na matagal nang nasira. Walang anumang magagamit na gamit sa loob. Pero hindi sumuko ang babae sa paghahanap ng mga gamit. Ngunit kahit anong hanap niya, isang timba at isang lighter lang ang nahanap niya. Pagkakita niya sa lighter, biglang may naisip na paraan ang babae para mabuhay. Walang ano-ano'y inihagis niya ang isang gulong mula sa eroplano, at sinindihan ito. Aba, gusto niyang gamitin ang makapal na usok para makuha ang atensyon ng mga rescuer. Pagkatapos noon, hindi na siya nagtagal pa, dahil ang 1.5 taong gulang niyang anak ay naiwan pa sa loob ng sasakyan. Dahil ang temperatura sa lupa ay halos 40 degrees na, kailangan niyang bumalik agad para iligtas ang anak na nakakulong sa sasakyan. Kung hindi, maluluto ang anak niya sa sobrang init. Pagkatapos, dali-dali niyang pinuno ng tubig ang timba, at bumalik sa kinaroroonan ng sasakyan. Ngunit pagbalik niya, bigla niyang natuklasan na ang anak niya sa loob ng sasakyan ay nawalan na ng malay dahil sa dehydration. Sa sandaling iyon, si Annie ay nabalot ng matinding pag-aalala at hindi alam ang gagawin. Nakikita niyang hindi na siya naririnig ng anak niya. Kaya naman walang pag-aalinlangan si Annie na umakyat sa bubong ng sasakyan. Binuhos niya ng buong-buo ang tubig sa bubong ng sasakyan, para sana niyang mapababa ang temperatura sa loob. Pero wala itong silbi. Nakita niyang laging walang malay ang anak niya sa loob ng sasakyan.
Kaya naman humanap ang babae ng mga tuyong kahoy, at sinindihan niya ito. Pagkatapos ay pinapasok niya ang usok sa ventilation system ng sasakyan. Umaasa siyang magbubukas ang pinto ng sasakyan gamit ang paraang ito. Ngunit hindi inaasahan, tuluyan itong sinira ang ventilador. Dahil sa kawalan ng magagawa, wala nang nagawa si Annie kundi ibuhos ang natitirang tubig, at pinatay ang sunog na usok. Dahil sa matinding galit, kumuha si Annie ng wrench at pinaghahampas ang sasakyan. Ngunit ang sasakyang ito ay gawa sa nanotechnology. Kahit anong gawin niya, ni hindi man lang nagalusin ang katawan nito, nang tuluyan na siyang mawalan ng pag-asa. Bigla niyang napansin na parang wala ng kibo ang anak niya sa loob ng sasakyan. Akala niya'y namatay na ang bata dahil sa sobrang init ng araw. Ngunit hindi niya inaasahan na gumalaw ang kamay ng bata. Sa isang iglap, muling sumigla ang pag-asa ni Annie. Ngunit bago pa man siya masiyahan ng ilang segundo, isang gutom na asong gala ang sumugod dahil sa amoy ng tao. Dahil sa kawalan ng magagawa, napilitang magtago si Annie sa ilalim ng sasakyan. Pero hindi siya pinatawad ng aso. Kinagat-kagat nito ang paa niya. Sa gitna ng panganib, napilitang lumaban si Annie. At dahil dito, natakot at tumakbo ang aso. Pero ang kanyang pagpupumiglas ay nagdulot ng pagguho ng sasakyan. Nakita niyang malapit nang mahulog ang sasakyan sa bangin. Kaya naman, sinugod ito ni Annie at ginamit ang kanyang katawan para pigilan. Ngunit wala pang 100 libra ang timbang niya. Paano niya kaya mapipigilan ang isang sasakyan na may bigat na ilang tonelada? Mabuti na lamang at nakaangkla ang gulong sa isang bato. Kaya naman naiwasan ang isang trahedya. Ngunit kahit na ganun pa man, determinado pa rin si Annie na pilit na buksan ang sasakyan. Dahil kung hindi mabubuksan ang sasakyan, talagang masusunog ang kanyang anak. Habang nakikita ang matarik na bangin na malapit, biglang may naisip ang babae. Isang mapangahas na plano. Naisipan niyang itulak ang sasakyan sa bangin, para subukang maisaaktibo ang emergency mode ng sasakyan. Kaya binuksan niya ang pinto ng sasakyan para iligtas ang anak niya na nasa loob. At gaya ng inaasahan, habang ang sasakyan ay malayang nahuhulog, agad na na-activate ng smart car ang safety system nito. Lahat ng parte ay gumagana sa pinakamagandang performance. Sa sumunod na segundo, malakas na bumagsak ang sasakyan sa bangin. Pagkakita noon, dali-daling bumaba si Annie sa bangin para tingnan ang sitwasyon. Pagkakita niya sa sasakyan na buo pa rin, bigla na lang nanlumo si Annie. Akala niya'y hindi pa nasasarado ang safety deposit box ng sasakyan. Pero hindi sinasadyang napansin niya, na umiikot ng paulit-ulit ang bilog na ilaw sa pintuan ng sasakyan. Para mapatunayan ang hinala niya, dali-daling inilagay ni Annie ang kamay niya sa pintuan ng sasakyan. Pero sa sumunod na segundo, pumasok nga ang sasakyan sa emergency mode at nagbukas ang mga pinto. Tuwang-tuwa si Annie ng mga sandaling iyon. Agad niyang binuhat palabas ang anak niyang nakakulong sa sasakyan. Ngunit pagkatapos ng halos kalahating oras na pahinga, hindi pa rin nagigising ang anak niya. Napagtanto niya na kailangan niyang madaliin ang anak sa ospital para mailigtas. Muli niyang inasa ang pag-asa niya sa smart car na iyon. Ngunit hindi niya alam, pagkatapos ng malakas na pagtama, ang smart car sa oras na ito, ay automatikong nakumpleto ang self-check. Habang nakikita niyang hindi pa rin nagigising ang anak, isang matapang na desisyon ang ginawa ni Annie. Nakita na lang niya na walang pag-aalinlangan niyang binuhat ang anak niya at isinakay sa sasakyan. Tapos ay siniguradong nakakabit ang seatbelt at pinaandar na ang sasakyan. Ang hindi niya inaasahan, ang sasakyang nahulog sa bangin ay nagawa pang humandar. Wala nang panahon para mag-isip pa. Agad na pinadyak ni Annie ang gas. Ngunit di kalaunan, napatunayan ni Annie ang isang malaking problema. Paano niya mapapaandar ang sasakyan pataas ng halos 100 metrong bangin? Napagtanto niya na hindi dapat sayangin ang oras dahil sa kalagayan ng anak. Agad na inon ni Annie ang 4x4 ng sasakyan. Itinaas ang chassis ng 10 sentimetro. Parang nakasabit ang paa ko sa accelerator at bumusog na lang. LL Terrain Control. Automatikong pag-iwas sa mga hadlang sa unahan. Mag-ingat ka. Automatikong pag-iwas sa mga hadlang sa unahan. Hindi niya akalain na ang sasakyan ay ganoon kagaling. Sa huli ay himalang nakarating sa 100 metrong bangin. Bumalik na uli sila sa kalsada. Matapos ang mabilis at kapanapanabik na pangyayari, ang anak ay ligtas na naipadala sa ospital para gamutin. At sa wakas, buti na lang at nagising siya. Naniniwala akong matapos ang pangyayaring ito, hindi na niya muling hahayaang maglaro ng cellphone ang anak niya. Sa ganito, tapos na ang pelikula.